Good day po, Sir Neb. Gusto ko lang pong i-share yung naging experience namin sa Batangas noong nagbakasyon po kami ng pamilya ko. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Ethan. Itong outing namin sa Batangas ay nangyari noong May 4, 2016. 4 years ago. Pero hindi ko pa rin malimot-limutan yung naranasan namin yon. Nagstay kami doon May 3 kasi hanggang May 5 lang dapat kami sa Batangas. 2 days lang ang stay namin. Di ko na po babanggitin kung anong resort yon, para na rin sa privacy ng nagtatrabaho roon at ng may-ari. Hindi ko po nais na siraan ang naturang resort. Gusto ko lang pong i-share itong experience namin. Nasa van pa lang kami at pagpasok pa lang sa resort ay nakakagulat na yung laki niya. Sa sobrang dami ng bahay, akala mo pabahay talaga na may naninirahang mga residente doon. May napansin kaming mga bahay na luma at mukhang nasunog. Tila ba inabandona na. Di na lang namin pinansin masyado kasi alas 6 pa lang ng umaga at medyo inaantok pa kami. Nung makarating kami sa kwarto, natulog kami agad. Sobrang pagod kami nun dahil puyat kami nung gabi bago pumunta sa mismong resort. Nagising ako nang wala akong kasama kundi yung kapatid kong 2 years old at yung pinsan kong 3 years old sa kwarto. Kaya lumabas ako, hinanap ko yung mga pinsan ko. Nakita ko sila doon sa may sofa at naglalaro ng Uno. Alas 6 na pala ng gabi nung magising ako, pero hindi naman na bago sa akin yon. Habang kumakain ako ng hapunan, sumali ako sa mga pinsan kong naglalaro ng Uno. 7:30 ng gabi ay nagpaalam yung mga matatanda. Pupunta daw sa beach at gagawa ng bonfire at doon kakain. Siyempre, bawal ang bata. Sa katunayan, 16 years old na ako nung nangyari to. Sigurado naman akong SPG ang gagawin nila, kaya bawal kami. So 7 na lang kaming magpipinsan ang naiwan sa room, kasama yung 2 bata sa kwarto. Nabuburyong na kaming maglaro ng Uno at naisipan na lang namin na mantrip. Plano ito ni Sam, ang 13 years old kong pinsan. Naisipan naming mag-prank call dahil nakakasabik naman talaga. Tumatawag kami sa telepono doon sa may room. Iba't ibang fast food restaurant ang tinatawagan namin. Tumawag kami sa Pizza Hut, McDo, KFC at iba pa. Success naman ang pagtawag namin. At mahinang tumatawa pa yung iba naming kasama. Kasi naririnig naming lahat ang pag-uusap dahil may speakerphone mode. Habang si Sam ang kumakausap sa staff na sumasagot ng tawag. At sinasabi nito sa huli na prank lang ang ginawa niya bago ibaba ang telepono. Biro lang yun para sa amin. Pero sigurado ako na inis yung mga staff na sumasagot sa prank call namin. Nag-aagawan pa kami sa phone book nun para makahanap ng susunod na tatawagan. Tandang-tanda ko pa yung huli naming tinawagan. Jollibee. Denial ng pinsan ko yung hotline number ng Jollibee at nagring naman ito. Maya-maya, may lalaking sumagot. Magsasalita pa sana si Sam noon. Kaso nagsalita agad ang lalaki na ikinatahimik naming 7. Gulat na gulat kami at di kami halos makahinga noon nang tinawag isa-isa ang pangalan namin nung lalaki sa kabilang linya. Dahan-dahan niyang sinabi yun. Tapos in order niya pang binigkas yung mga pangalan namin base sa pagkakaupo namin dun sa sofa. Tapos kung iisipin mo nga, parang kaboses mo siya, Sir Neb. Ang lalim ng boses niya at talagang nakakatakot kapag narinig mo. Di namin maiwasang manginig sa takot. Sinabi niyang nakikita daw niya kami at papatayin kami. Oras na tumawag pa uli kami sa kanya. Nag-iyakan na yung ibang mga pinsan namin nun dahil sa sobrang takot. Sino ba naman ang hindi matatakot sa ganun na sitwasyon? Biglang binaba ng pinsan ko ang telepono nung may narinig kaming papasok. Nanlalaki yung mga mata namin. Ang akala namin
Yung mga matatanda na ang bumalik. Kaya lumabas yung pinsan ko. Nagmamadali siya dahil sa pag-aakalang sila na ngayon. Kami naman ng mga pinsan ko, medyo kumakalma na nun kasi alam namin na makakapagsumbong na kami. Pero lahat kami mali nang inakala dahil bumalik yung pinsan ko sa kwarto at takot na takot. Nanginginig siya noong mga oras na yon. Halos hindi siya makapagsalita. Hinawakan ko lang yung kamay niya. Pinilit ko na pakalmahin para din malaman namin kung ano ba yung nakita niya sa labas. Tinanong namin siya at agad naman siyang nagkwento. Meron daw siyang nakitang anino ng isang matangkad na lalaki. Sobrang haba daw ng paa at may suot na malaking sombrero. Takot na takot kaming lahat. Nagtakbuhan kami papasok sa kwarto. Nag-observe lang ako kung anong susunod na mangyayari. Pare-pareho kaming nag-aantay. Maya-maya, nagsigawan kaming lahat dahil nagulat kami nung tumunog yung telepono. Paulit-ulit na nagre-ring. Nagkatinginan kaming lahat kung sino yung sasagot. Nag-decide ako na ako na ang sasagot dahil ako naman ang medyo hindi takot kumpara sa kanila. Pero sa loob-loob ko, halos atakihin na ako sa puso dahil sa sobrang takot. Pag-angat ko pa lang ng telepono, narinig ko na ang malakas na buntong hininga ng isang lalaki. Nanginginig yung mga kamay ko nun. Kasunod na bigla niyang binigkas sa malalim na boses ang katagang, "Tumingin ka sa bintana." Bigla kong hinampas ang telepono sa lamesa at kumaripas ng takbo. Nung tanungin ako ng mga kasama ko kung bakit, dahan-dahan akong tumingin sa malaking bintana. Nang makita ko ang sinasabi ng pinsan kong mahaba ang paa at may malaking sombrero. Anino lang ang nakita namin nung una. Pero habang tumatagal, nagkakaroon na ng porma yung mukha niya at maaaninag mo talaga yung malaking sombrero na suot niya. Nagtaklob kami ng kumot sa sobrang takot. Makalipas ang ilang minuto, nangangatog pa rin kami sa takot. Tinanong ng pinsan ko kung nandyan pa daw. Nung makumpirma namin na wala na, sabay-sabay kaming lumabas sa kumot at nakitang wala na nga yung anino na wala ng parang bula. Nakahinga kami ng maluwag at parang natanggalan ng tinik sa dibdib. Tatayo na sana kami nang biglang may kumalabog sa pinto. Sobrang lakas. Sa sobrang lakas, napasigaw na naman kami. Ilang sandali pa, nagsalita yung tito namin. Buksan daw namin yung pinto. Yun ang utos niya. Nakampante na kami kasi nakabalik na pala yung matatanda. Pagbukas namin ng pinto, nandun silang lahat, nagmamadali. Tapos pagpasok nila, agad-agad silang nag-impake at nagbihis. Yung mga tita namin talagang umiiyak na. Bakas sa mukha nila na takot sila. Tinanong ko si Papa kung bakit. Ang sabi niya, uuwi na daw kami dahil may nangyaring hindi maganda. Napag-alaman namin na may patay na palutang-lutang sa dagat kung saan malapit na nagbo-bonfire sila Papa. Kaya dali-daling umalis sila Papa. Hindi pa kami kaagad nakaalis nun kasi nagbayad muna sila Papa. Kaya nakapagtanong-tanong kami. May mga pulis nang dumating. Ilan nga sa mga naka-check-in sa resort ang umalis na rin. Siguro pare-parehong natatakot sa nangyari. Parang sasabog ang ulo namin sa isa pang nalaman. Yung patay pala na natagpuan sa dagat ay dating staff na nagtatrabaho sa fast food restaurant sa Jollibee. Pero nung time na yun, doon na daw siya nagtatrabaho sa resort. Dahil na curious kami, nakilapit kami doon sa nag-uumpukan ng mga tao. Lalo kaming nangilabot doon sa nakita namin. Ang sabi ng mga pulis, siguro kahapon pa nandun yung bangkay. Pero hindi ko malilimutan yung itsura ng bangkay na yon.
Kasi eksaktong-eksakto ang itsura niya. Mukhang matangkad dahil mahaba ang paa. At ang pinakatumatak talaga sa amin yung suot-suot niyang sombrero. May malaking sombrero sa ulo niya. Ibig sabihin, siya yung lalaking sumagot ng tawag namin. At siya yung lalaking nagpakita sa amin doon sa bintana. Hindi na namin nausisa pa kina Tito kung bakit namatay yung lalaki. Pero may nagsabi raw, nagpakamatay daw yung lalaki dahil sa depresyon noong nakipaghiwalay ang nobya niya. Ganun pa man, hindi na namin uulitin ang mag-prank call dahil ayaw na naming ma-experience ulit yun. Grabe ang traumang binigay sa amin nun. Sana wag na maulit.